Good morning, good afternoon, and good evening. Ako po si Ferdin Diaz, taga Quezon City at 26 years na pong empleyada sa isang private company. Marami nagtatanong kung paano po ba magsimula ng airline ticketing business. So pakinggan nyo lang po ang aking i-discuss at baka isa ka rin sa mga tao na matutulungan. Kaibigan, isa ka bang OFW, empleyado, negosyante, tambay, housewife. Welcome po tayong lahat sa opportunity na ito at kung isa ka sa naghahanap ng pagkakakitaan na pwedeng idagdag sa anong meron ka ngayon at pwedeng magpapabago ng buhay, pakinggan nyo lang po ang aking ipipresent at baka isa ka rin sa mga tao na matutulungan. So how to start ticketing business? Ang ticketing business ay kailangan po magkaroon tayo ng eCash Pay account. At ang good news ay pwede po itong gamitin sa ating cellphone, laptop or desktop basta meron po tayong internet connection or data connection. Fundable po ito na pwede nating punduhan para makapag-transact po tayo ng ating mga services. Kapag mayroon na po tayong eCash Pay account, magkakaroon po tayo ng negosyo kagaya po ng bills payment, remittance, insurance, airline ticketing, loading, hotel booking, travel and tours, online shop, Rice Mart, F. Marie & Co. and Wealthy Lifestyle. Sa iisang system is napakarami na po ang pwede nating simulan na negosyo. Ngayon, dahil negosyo po yung ating pag-uusapan, titingnan po natin kung paano po ba tayo matutulungan sa business na ito. Kikita po tayo through markup. Sa ating airline ticketing ay mayroon po tayong 406 airlines na tie-up, local at international. Sa domestic flight, pwede po tayong mag-markup 150 to 500 pesos per way per passenger. Halimbawa po, may magpabook po sa atin 10 katao, Manila to Boracay, at isagad natin ang ating markup na 500 pesos, kikita po tayo ng 5,000 pesos. What if na ground trip ang ating kliyente dahil magbabakasyon lang po sila sa Boracay? So, 5,000 times 2 way, kikita po tayo ng 10,000 pesos. At sa domestic flight pa lang po yan, meron pa po tayong international. Sa international flight po natin ay pwede tayong mag-markup 700 to 1,000 pesos per way per passenger. Halimbawa, same scenario, may magpabook po sa atin, international at 10 katao. Pwede nating isagad ang 1,000 pesos, kikita po tayo ng 10,000 pesos. What if na ground trip? So, 10,000 times 2 way, kikita po tayo ng 20,000 pesos. Cash to cash basis, walang utang, walang reservation. At kung ayaw po ng ating kliyente sumakay sa eroplano, meron po tayong barko. Ayan, tie up po natin ang Fastcat, To Go Travel at Trust Asia. At yan po ang ating mga proof of booking transactions. Kapag may sarili na po tayong system, madali lang po nating ma-detect. Kapag naka-green na po yan, ibig sabihin successful booking na yan. At kapag naka-pink, so ibig sabihin wala na pong available flights at pwede po natin yan i-book ulit. At kapag naka-yellow naman po, ibig sabihin on process na po ang ating ticket. At ito naman po ang proof of booking transaction ticket. Yan po yung mga ticket na isisend po natin sa ating mga kliyente saan man po sila, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit international, ay isisend lang po natin yan sa messenger at saka sa email po nila. Kasi diba, paperless na po tayo ngayon. Diba? Yan ang kagandahan, napaka-portable po ng ating business. At mayroon din po tayong travel and tours. Pwede po tayong mag-book ng mga hotel. At ang susunod po ay ang insurance. So, bibigyan lang po kita ng computation sa ating insurance. Tatlong klase po yung ating insurance. Yan po yung personal accident insurance, CTPL insurance, at MaxiCare insurance. So, dito po sa ating Malayan Insurance, ang insured po kapag na-aksidente ay magkakakuha po siya ng 100,000 pesos. At sa system po natin ay madidak lang po is 80 pesos. Good for 1 year na po yan at maibibenta po natin ito sa halagang 300 to 500 pesos. So, nasa sayo po kung magkano po yung ipapatong mo sa insurance. At sa CTPL naman po, yan po yung ginagamit ng mga sasakyan. At sa atin naman po MaxiCare, yan po yung may mga emergency. At sa ating loading, makakapag-load na po tayo sa lahat ng network at
Kapag mayroon po tayong kakilala sa UAE, Singapore, Hong Kong, Qatar, ay pwede rin po tayong mag-load sa mga telecom company nila doon. At sa atin pong remittance, ito po ay gamit na gamit, lalo na po yung mga OFW. Tie-up po natin ang Cebuana Lulier, Western Union, M. Lulier, Palawan Pawn Shop, GCash Padalaan, GCash. So napakarami pa po nating mga tie-up. Hindi ko na po yan isa-isahin lahat. Nandyan din po yung ating mga bank company. At dito naman po ay meron po tayong international remittance, meron po yung MoneyGram, iRemit at saka Transfast. Dito pwede po tayong mag-send at mag-receive ng ating pera. So ang susunod po ay ang bills payment. So tie up po natin ang bayad center. Meron po tayong 2,000 biller na pwede po natin yang i-cater. Ayan, kung sa sarili nating bayarin, bakit pa tayo pipila sa labas kung mayroon naman po tayong sariling system. At mayroon din po tayong online shopping. Nandyan po yung ating mga products. O kagandahan po dito is pwede po nating ibenta at pwede rin po nating gamitin ang products at 30% discount po tayo sa lahat ng tangible products. At ang good news ay hindi lang po tayo kikita sa ating mga services, sa mga products, at meron din pong pabonus si company. Ayan, ang pabonus ni company po ay optional earnings lang po ito. Pwedeng gawin, pwedeng hindi. Ito po ay tinatawag namin na working smart, not working hard. So halimbawa po, isa na tayo sa mga dealer ni company. At mag-post po tayo sa Facebook ng ganito: I have ticketing business with remittance and other services. Meron po talaga tayong dalawang posibleng tao na magtatanong. Unang magtatanong po dyan, ma'am, magkano po ang promo ng ticket? At ang ikalawang magtatanong po dyan ay, ma'am, paano po magkaroon ng ganyang kagandang negosyo? Kung ganyan po ang tanong ng ating mga kakilala at mga kamag-anak, ang kagandahan po ay pwede nating i-share ang business at bibigyan tayo ng bonus ni company. Ay halimbawa po, ang ating friend A ay mag-avail din po ng business. Bibigyan po tayo ni company na 1,500 pesos. At sa friend B naman po natin ay bibigyan po din po tayo ng 1,500 pesos. Pero kung may 5 po tayo na kaibigan na gusto pong mag-avail ng business, may high five program po si company, bibigyan po tayo ng 23,000 pesos, 'di ba? Nakatulong din, pwede rin po tayong makatulong sa iba na magkaroon po ng pagkakakitaan. At dito sa mga nashare natin ng businesses, hindi po natin sila kakompetensya, kundi business partner po natin sila, dahil magkakaroon po tayo dito ng residual income from products and services. At kapag nag-book po sila ng ticket under sa ating organisasyon sa domestic flight, ito po yung tinatawag na wala tayong ginagawa pero kumikita. Sa domestic flight ay nag-book sila ng ticket, ay may aakyat po sa system natin na 10 pesos. At kapag sa international naman po ay may aakyat din po sa atin na 25 pesos. Kapag nag-remittance po, mayroon pong aakyat na piso. Kapag nag-insurance, may piso. Kapag nag-bills payment, may 0.50. So kapag may nag-book po ng ticket na under sa ating organisasyon, halimbawa 100 ticket, so okay lang po ba na naaakyatan ang system natin na 1,000 pesos? At hindi lang po dyan nagtatapos, mayroon pa po tayong incentive program. Dito po sa ating incentive program ni company, andyan po yung car incentive, cash incentive, travel incentive, overriding commission, leadership bonus, at early pension. Gagawin na po natin ang business 3 to 5 years from now, magkakaroon po tayo ng pension. At yan pong mga tao na nandyan sa larawan, yan po yung mga tao na nag-avail na po at napasama na po dyan sa mga incentive ni company. At ito po ay inheritance income. Yan po pwede natin ipamana sa asawa at sa anak ang ating negosyo. Kung magkano po yung kinikita natin sa business, yan din po ang kita kung sino man yung pamamanahan natin sa business. Ito ay very low capital business na pwede mong masimulan. Nasa Pilipinas ka man or nasa abroad, can operate the system 24/7 anytime, anywhere. So, ang home-based global package po natin at ang lifetime business, yung aking binanggit na mga airline ticketing at mga services, kasama na po dyan ang 110K Malayan Insurance, 24/7 technical support as customer support. Kasama na rin po yung mga marketing materials,
flyers and tarpaulin. At may kasama din po itong products na worth 17,000. Nagkakahalaga lang po ang ating system ng 16,998. At ang kagandahan po dito ay libre na po ang training na ituturo po sa iyo kung paano po gawin ang business. So wala pong problema kung wala po tayong alam sa pagninegosyo o wala po tayong alam sa pag-ooperate ng ating business. Libre na po ang ating training. At ang features of the system is one-time investment, lifetime business, no quota, no cash ban, no renewal, no expiration, no maintaining balance required, at ang kagandahan po ay 100% legit po yung ating business. Welcome sa ating company, si Unified Products and Services. Nag-start po ito ng November 11, 2011. At kung tibay po ang pag-uusapan natin, matibay na po ang ating company. At pag-aari po ito ng isang Pinoy, si Emmanuel Manny Pascual, CPA by profession. At sa legalities naman po natin, member po tayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Security and Exchange Commission, at marami din po tayong permit. At member din po tayo sa AFI, Association of Filipino Franchisor Incorporated, dahil ang business na Unified ay isang franchising business. At mayroon lang po akong tips, kung gusto po natin ng may mabago sa buhay, kailangan gumawa po tayo ng bago para magkaroon po ng pagbabago. Kaya kung ano man po yung nakita nating opportunity, ay pwede po tayong mag-decide ngayon. At ito po yung aking FB account. Ayan, Frelyn Pomoceno Diaz. At yan din po yung aking contact number. Kung mayroon po kayong mga katanungan or may gusto pong alamin at mga agam-agam sa inyong kaisipan, pwede nyo po akong i-message sa aking FB account at sa aking contact number. Ayan, thank you very much. To God be all the glory. So, thank you po sa panunood ng aking presentation. God bless.